Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, welcome back po sa ating usapang gulayan, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So sa umagang ito mga ka-farmers, ang pag-usapan po natin ay ang patungkol po sa mga fertilizer sa bagong tanim. So ngayon mga ka-farmers, ipapasilip ko po sa inyo para po sa kaalaman sa lahat, at lalo pa na sa mga baguhan at wala pang alam sa mga fertilizer na magandang gamitin sa bago nating tanim na ampalaya at saka sa bagong tanim nating kamatis. So ito ang ating bagong tanim ng kamatis mga ka-farmers, na pinapadiligan po natin ngayon ng fertilizer. Okay, so bago natin umpisahan ang pagbahagi po ng kaalaman, unang-una, may grab shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, share at commentator from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin, magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. So ngayon mga ka-farmers, share ko na kung ano po ang mga fertilizer na ating ginagamit din sa pagdilig po ng ating kamatis. Okay, so ang fertilizer natin mga ka-farmers na ating ginagamit ay naghalo lang po tayo ng Unique 16, Mega Multiplant Vitamin, Dupus at saka Wucosim Granule. So yung apat na fertilizer mga ka-farmers, yun po ang ating ginagamit pang dilig sa ating bagong tanim na kamatis at saka ampalaya. So sa ganito style mga ka-farmers, isang drum na 200 liters water, naglagay lang po tayo ng 3 kilo. Tapos ang pagdilig ng fertilizer din every week. Tapos sa every week mga ka-farmers na pagdidilig ng fertilizer, tuloy-tuloy lang. Tapos tuloy-tuloy lang po din ang pag-add ng tag half kilo bawat drum. Halimbawa, sa 3 days at 3 drum plan, 3 kilos. Sa susunod mga ka-farmers, 10 days na 3.5 kilos. Kung medyo mahina ang lupa mo mga ka-farmers, kung sa tingin mo ay medyo pwede 1 kilo ang i-add mo every week. Tapos samahan mo pa ng mga soil neutralizer tulad ng pwede ang APSA, okay? Pwede naman din po mga ka-farmers ang Bioagronica Plus. Ang sa atin mga ka-farmers, Bioagronica Plus ang ating ginagamit din Okay, so yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo. So ngayon, alamin po natin kung paano i-apply. Okay, kailangan mga ka-farmers, pag halimbawa ay magdilig po ng mga fertilizer, ingatan natin hindi mabasa ang dahon. Kasi once na mabasa ay masusunog. So yun po mga ka-farmers, sa pagdilig po ng fertilizer sa ating kamatis, sa ating ampalaya, ingatan natin mga ka-farmers na hindi mabasa ang mga dahon. Kasi once na mabasa ang mga dahon po ng ating kamatis, ng ating ampalaya, ay masusunog po mga ka-farmers, masusunog po ang kanilang mga dahon once na mabasa ito sa fertilizer. Kaya sa pagdilig po, ingatan na hindi mabasa ang mga dahon. So ngayon samahan nyo ako, parang ipapasilip ko po sa inyo kung paano, para alam nyo mga ka-farmers. So ito na ang ating ampalaya, malalapad na ang dahon. So nakapag-spray na po tayo din isang beses, yung ini-spray natin Actara, para po sa mamumutol. Kanang kamatis diyan, nabunuhan na, wala. Hinagbubuhay lalong po. So ganyan lang para hindi mabasa ang mga dahon. Kailangan maingat tayo mga ka-farmers sa pagdilig ng fertilizer para hindi mabasa ang mga dahon. Kasi once na mabasa ay diretso po itong masusunog. So tapos na. Yan, tapos na po nila itong nadidiligan mga ka-farmers, mga ka-viewers, ng fertilizer ang ating bagong tanim na kamatis at saka ang ating bagong tanim na ampalaya. So ang variety po ng ating ampalaya, ito po ay Diamante Max F1 ng SW6 Company. Tapos ang ating kamatis naman ay Diamante Max F1. So Max, puros lamang yung Max mga ka-farmers.
Lahat ito ay produkto po ng Swiss, no? So ito mga ka-farmers, pag halimbawa hanggang maghapon walang ulan kasi napaka maliwalas ang panahon, didiligan po namin to ng tubig mamaya kasi maalat ang fertilizer. So diligan to mga ka-farmers, no? So ngayon mga ka-farmers, may nakatanim din sa ating kamatis na ampalaya. So yan, papadiligan din natin ng fertilizer para mabilis lang lumaki mga ka-farmers, no? So yan ang ating mga bagong tanim na kamatis. Kamatis ampalaya. Tapos ito ang ating kamatis. So kalahating metro mga ka-farmers ang pagitan natin sa pagtatanim ng kamatis, at saka 1 metro ang pagitan natin sa pagtatanim ng ampalaya. So yun lang ang mai-share ko po sa inyo, no? So dito mga ka-farmers, tatitaniman na yon. Doon banda talong, at dito naman may nakatanim na kamatis at saka ampalaya. Ito ang ating ampalaya, yung sa linya. Ito naman ang ating kamatis sa gitna. So ngayon mga ka-farmers, lipat tayo kasi napapadilig po tayo ng fertilizer din sa ating tanim na ampalaya nasa ilalim ng kamatis. So ito ang damo na pinapa-sprayhan natin ng Blue Star mga ka-farmers. At ito ang ating kamatis. Ayan, napakaganda ang bunga. So yan po ang ating ampalaya na pinapadiligan ng fertilizer. So ganun pa din, ingatan na hindi matatamaan ang dahon kasi once na matamaan ito mga ka-farmers ay masusunog. Kaya iniingatan para hindi masunog. So napakadali lang ang magdilig ng fertilizer sa ating mga kamatis at saka sa ating ampalaya. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan sa umagang ito mga ka-farmers patungkol sa fertilizer kung paano tayo magdilig, may grabe shoutout po uli sa ating mga audience, mga subscriber, viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. At hanggang dito na lang. Bye bye and God bless. Thank you. Thank you po sa inyo hang lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. So yun ang ating pinapadiligan ngayon, yung mga ampalayang nakatanim sa ilalim ng ating kamatis. Okay, bye bye na po.